Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang likod ng sasakyan ng yumao kong asawa. Sa loob ay may kahon na may pangalan ko sa sulat niya, at ang nahanap ko rito ay nagbabago sa aking paniniwala nitong huling 3 taon. Hayaan niyo akong bumalik sa oras kung kailan ang mundo ko ay gumuho. Ngayong umaga ay umalis ako sa bahay dala ang sobre para sa buwan ng bayad. 15,000. Ang halagang 3 taon ko ng relihiyosong ipinapadala sa aking mga biyenan para mabayaran ang utang na iniwan ni Renato bago siya pumanaw. O yun man lang ang sabi nila sa akin. Maricel, sandali. Ang boses ni Aling Meling ay nagpatigil sa akin. Nagmamadali siyang lumapit. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Ano po yon, Aling Meling? Tanong ko habang bumibilis ang tibok ng puso ko dahil sa kanyang reaksyon. Tumingin siya sa paligid para masigurong walang nakikinig sa amin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking braso. Huwag mo munang ipadala ang pera ngayon. Pakiusap. Po. Bakit po? Hindi ko maintindihan. Ang kotse ni Renato, yung nakatago sa garahe mo. Natingnan mo na ba yon simula nang siya ay huminto siya, hindi kayang tapusin ang sinasabi. Hindi pa po. Masyadong masakit para sa akin. Pag-amin ko habang naiiyak. Ang compartment, Maricel. Tingnan mo ang compartment at pumunta ka sa bahay ko pagkatapos. May mga bagay kang dapat malaman. Pero, ano po yon? Aling Meling, tinatakot niyo po ako. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Dapat ay matagal ko na itong sinabi. Pero hindi ko alam kung dapat ba akong makialam. Tingnan mo na ang kotse, pakiusap. At bago pa ako makapagtanong, mabilis na siyang naglakad palayo. Iniwan akong nakatayo sa bangketa hawak ang sobre at puno ng katanungan ang isip. Pumasok akong muli sa bahay na parang wala sa sarili. Bawat hakbang ko sa garahe ay mabigat. Tila may masamang kaba na hindi maipaliwanag. Ano kaya ang nasa kotseng iyon na alam ni Aling Meling pero hindi ko alam? At bakit niya ako pinatitigil sa pagpapadala ng pera? Ang garahe ay madilim at tahimik. Binuksan ko ang ilaw at nandoon ito. Ang silver na sedan ni Renato na natatakpan ng trapal na punong-puno na ng alikabo. Ang kotseng iyon ang kanyang paborito. Inalagaan niya iyon na parang sariling anak. At hindi ko man lang iyon nagawang hawakan simula ng kanyang libing. Dahan-dahan kong inalis ang takip. Inilalantad ang makinang na metal sa ilalim nito. Kahit 3 taon nang hindi nagagamit, maayos pa rin ito. Ganyan talaga si Renato. Laging maselan pagdating sa kanyang gamit. Kinuha ko ang susi sa sabitan kung saan ko ito iniwan. Nanginginig ang kamay ko, kaya muntik ko na itong mabitawan. Binuksan ko ang pinto, at naramdaman ang amoy na nagbalik sa akin sa nakaraan. Ang kanyang pabango ay tila nandoon pa rin sa loob. Sandali akong pumikit, inaalala siya. 30 taon kaming kasal nang bigla siyang pumanaw dahil sa sakit sa puso. Isang araw ay masaya kaming nagpaplano ng anibersaryo at kinabukasan ay wala na siya. 55 anyos. Masyadong bata para mamatay. Ako ay 55 rin noon. At ngayon ay 58 na. Pakiramdam ko ay ligaw pa rin ako kung wala siya. Umiling ako para magising sa katotohanan. Kailangan kong mag-focus. Ang compartment. Sinabi ni Aling Meling na tingnan ko ang compartment. Pumunta ako sa likod at binuksan ito. Sa una ay parang normal lang ang lahat. Ang reserbang gulong, mga gamit sa kumpuni, ilang basahan, wala namang kakaiba. Pero may napansin ako. May karton na nakasilip sa ilalim ng sapin ng compartment. Itinaas ko ang sapin at nandoon nga. Isang kahon na selyado. Nakatago sa paraang hindi mo ito mahahanap. At sa ibabaw nito, sa malinaw na sulat ni Renato. Para kay Maricel Cecilia, buksan mo kapag handa ka na. Ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Gaano na kaya katagal ang kahon na ito rito? Bakit ito itinago ni Renato? At paano nalaman ni Aling Meling ang tungkol dito? Gamit ang nanginginig na kamay, binuksan ko ang selyo ng kahon. Sa loob ay may mga folder, maraming folder na puno ng dokumento, bank statements, mga titulo ng lupa, litrato, resibo at, sa pinakaibabaw, may malaking sobre para sa akin. Binuksan ko ito at inilabas ang mga papel na sulat ni Renato. Isang liham para sa akin. Mahal kong Maricel, ang panimula nito. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Patawarin mo ako kung wala akong lakas na sabihin ang mga ito habang buhay pa ako. Patawad sa mga sikreto na itinago ko dahil akala ko ay pinoprotektahan kita. Patuloy akong nagbasa at sa bawat salita, sa bawat katotohanan, tila gumuho ang kinalalagyan ko. Ang utang na 3 taon ko nang binabayaran ay hindi totoo. Kailanman ay walang utang. Napaupo ako sa malamig na sahig ng garahe.
hindi kayang tumayo. Habang binabasa ko ang liham ni Renato, ang aking mga luha ay pumapatak sa papel. Pero kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Walang utang, Maricel. Hindi kailanman nagkaroon. Kung sinabi man iyon ng mga magulang ko pag alis ko, nagsisinungaling sila. At natatakot ako na gagawin nila iyon. Dahil ilang taon na silang humihingi sa akin ng pera. Nag-iimbento ng mga krisis na hindi naman totoo. Ako ang nagpahiram sa kanila ng pera. Malaking halaga noon, na hindi na nila ibinalik at hinayaan ko na lang para sa kapayapaan ng pamilya. Mahigpit kong hinawakan ang papel sa sobrang galit. 36 na buwan, 36 na padala ng 15,000. Halos kalahating milyong piso ang naibigay ko para sa isang kasinungalingan. Patuloy akong nagbasa. Bawat salita ay masakit. Alam kong itatanong mo kung bakit hindi ko sinabi. Sa totoo lang, nahihiya ako, mahal ko. Nahihiya akong aminin na ang sarili kong mga magulang ay ginagamit ako. Sa tuwing maglalagay ako ng limitasyon, iyak ang aking ina, magkakasakit ang aking ama dahil sa pag-aalala, at bumibigay ako, laging bumibigay. Pumikit ako habang inaalala ang ilang beses na nabanggit ni Renato ang problema sa kanyang mga magulang. Akala ko ay normal na tampuhan lang iyon. Hindi ko akalaing may mas malalim pa pala. Sa mga folder na ito ay makikita mo ang mga dokumento ng bawat hiraman ng pera. May mga recording din ng usapan kung saan humihingi sila ng humihingi. At pananakot na lalayuan nila kami kapag hindi ako nagbigay. At may nahanap pa akong iba. Mga ari-arian at account na nakapangalan sa iyo. Perang itinabi ko para sa iyo. Para masiguro ko na kung may mangyari sa akin, ay magiging maayos ka. Dahil alam kong kukulitin ka nila, Maricel. Alam kong mag-iimbento sila ng kwento para makuha ang pera mo. Tumayo ako, nahihilo, at humawak sa kotse. Alam ito ni Renato. Alam niya ang gagawin ng kanyang mga magulang at sinubukan niya akong protektahan, kahit wala na siya. May folder na kulay pula rito. Buksan mo. Nandoon ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa kanila. At may isa pa, isang bagay na nalaman ko bago ako mamatay na nagwasak sa puso ko. Gamit ang nanginginig na kamay ay hinanap ko ang pulang folder. Nahanap ko ito sa ilalim. May mga litrato rito, legal na dokumento, at iba pang liham. Sinimulan kong magbasa at ang nalaman ko ay tila nakakaubos ng hininga. Sina Mang George at Aling Marta ay hindi mahirap. May mga ari-arian silang hindi ko alam. May mga bank account na may malaking laman. May mga litrato nila habang nagbabakasyon sa abroad. Mga resibo ng mamahaling gamit. Lahat sa huling 5 taon. Kasama na ang 3 taon pagkamatay ni Renato. Pero may mga liham pa sila sa ibang kamag-anak kung saan pinag-usapan nila kung paano utakan si Renato. Kung paano siya pakukonsensyahin para makakuha ng pera at ang pinakamasakit. Lano nilang lapitan ako matapos siyang mamatay dahil alam nilang sa sobrang lungkot ko ay madali akong mauto, ang isinulat ni Aling Marta sa kanyang kapatid. Si Maricel ay masyadong mabait hanggang sa maging tanga. Masyadong malambot si Renato sa kanya. Kapag wala na siya, madali na lang itong utakan. Nakaramdam ako ng matinding pagkasuka. Lumakad ako palabas ng garahe para makahinga ng maluwag. Paano nila nagawa ito? Paano sila naging ganoon kalamig? Bumalik ako sa sulat ni Renato. Kailangang marinig ang boses niya sa papel. Alam kong masakit ito, mahal ko. Alam kong pakiramdam mo ay nadaya ka. Hindi lang nila, kundi pati ako. Dahil hindi ko agad nasabi sa iyo ang lahat. Pero kailangan mong maintindihan ito. Sinubukan kitang protektahan. Sinubukan kong panatilihin ang kapayapaan ng pamilya. Lalo na para sa ating mga anak. Si Tomas at si Lucy ay mahal na mahal ang kanilang lolo at lola. At ayaw kong masira ang relasyong iyon dahil sa katotohanan. Naisip ko ang aking mga anak. Si Tomas ay 32 na, si Lucy ay 29. Pagkamatay ni Renato, pareho silang naging mailap sa akin. Bihira na silang bumisita, madalang na tumawag. Akala ko ay dahil lang ito sa lungkot o dahil abala sila sa buhay. Pero, may iba pa ba? May alam ba silang hindi ko alam? May isa pa na dapat mong malaman, Maricel. Bago ako mamatay, nalaman kong kinakausap ni Inay at Itay si Tomas at Lucy. Pinupuno ang isip nila ng mga kasinungalingan tungkol sa ating dalawa. Sabi nila ay kinokontrol mo ako, na hindi ako masaya, at ang lahat ng pera ko ay winawaldas mo lang. Sinubukan kong kausapin ang mga bata, para linawin ang lahat, pero naguguluhan na sila. Magkakaroon sana kami ng seryosong usapan, pero ang puso ko, doon natapos ang sulat. Putol na pangungusap, tila ang buhay niya, biglang nahinto bago pa maayos ang lahat. Napasandal ako sa pader ng garahe. Ang bigat ng impormasyong ito ay tila dumaragasa sa akin.
Sa loob ng 3 taon ay nabuhay ako sa kasinungalingan. Nagpadala ako ng perang hindi dapat. Nagbayad ako ng utang na wala naman talaga. Nagpakita ako ng bait sa mga taong turing sa akin ay biktima lang na pwedeng nakawan. At ang masakit, ang sarili kong mga anak ay nilason laban sa akin at hindi ko man lang ito napansin. Ang katok sa pinto ng garahe ang nagpagulat sa akin. Si Aling Meling pala iyon. Maricel, nahanap mo ba ang kahon? Malambot niyang tanong. Binuksan ko ang pinto at siguro ay nakita niya ang itsura ko, kaya niyakap niya agad ako. Halika sa bahay ko, sabi niya. May mga bagay ka pang dapat malaman bago ka magdesisyon kung ano ang iyong gagawin. Ang bahay ni Aling Meling ay amoy kape at tinapay. Pinaupo niya ako sa kanyang sala. Isang komportableng lugar na puno ng mga litrato at alaala. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng tsaa at naupo sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag at kasalanan. Dapat ay matagal ko na itong sinabi. Simula niya, habang nanginginig ang kamay sa tasa. Pero hindi ko alam kung dapat ba akong makialam sa usapang pamilya. Ngayon ko lang napagtanto na ang pananahimik ko ay nagdulot lang ng mas malaking sakit. Ano po ang alam nyo, Aling Meling? Tanong ko sa mahinang boses. Huminga siya ng malalim. 40 taon na akong nakatira sa kalyeng ito, Maricel. Nakita ko ang paglaki ng iyong pamilya. Nakita ko ang mga pangyayari. At nakakita ko ng mga bagay na hindi dapat nakikita ng kapitbahay. Pero hindi ko ito mapabayaan. Tumayo siya at pumunta sa kusina. Bumalik na may dalang lumang kahon ng sapatos. Binuksan niya ito at nagpakita ng mas marami pang litrato, mga sulat, pati resibo. Pumunta rito si Renato 3 araw bago siya pumanaw. Sabi niya habang may hawak na papel. Nagbibigay utos siya sa akin at pinangako na kung may mangyari sa kanya, sisiguraduhin kong mahahanap mo ang kahon sa kanyang kotse. Pero kailangang hintayin ang tamang panahon kapag handa ka na. Bakit po kailangang handa ako para malaman na niloloko ako? Tanong ko ng may pait. Dahil alam ni Renato na sa gitna ng iyong matinding pagluluksa, wala kang lakas para harapin ito. Pinakiusapan niya ako na maghintay, nabantayan ka, hanggang sa makita ko ang mga senyales na tila may hindi na tama. Sabi niya, kapag nagsimula na siyang magtanong, kapag nakita niyang may hindi nagtutugma, doon na siya magiging handa para sa katotohanan. Binuksan ko ang liham na ibinigay niya. Liham ito ni Renato para kay Aling Meling. Ang sabi rito, Amelia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay tinraidor na ako ng puso ko. Gaya ng babala ng mga doktor, kailangan mong bantayan si Maricel. Mas matatag siya kaysa sa inaakala niya. Pero masyado siyang mapagtiwala at mabuti. Pupuntahan siya ng mga magulang ko, sigurado ako. Magaling silang magmanipula, bata pa lang ako, at hindi sila titigil ngayong wala na ako. Inilabas ni Aling Meling ang mga litrato. Pagkamatay ni Renato, nagsimula akong magmasid, gaya ng hiling niya. Nakita ko nang dumating ang mga biyenan mo sa unang linggo. Nakita ko silang lumabas ng bahay mo na may ngiti sa mukha na tila hindi nagluluksa sa kanilang anak. At buwan-buwan, nakikita kitang lumalabas dala ang sobrang iyon. Bakit hindi niyo po sinabi agad? Hindi ko napigilan ang magtampo. Dahil may nakita pa akong isa, sabi niya ng malumanay. Nakita ko na ang obligasyong iyon ang nagbibigay sa iyo ng dahilan para bumangon araw-araw. Sa gitna ng iyong pangungulila. Iyong responsibilidad na iyon ang tanging nagpapatakbo sa buhay mo noon. Natakot ako na kung alisin ko iyon agad, baka tuluyan kang manghina. Tinamaan ako sa kanyang sinabi dahil may katotohanan ito. Ang unang mga buwan matapos mawala si Renato ay talagang napakahirap. Ang gawain na magtrabaho, mag-ipon, at magdadala ng pera ang nagbigay sa akin ng direksyon noong tila wala nang saysay ang buhay ko. Pero napansin ko ang ibang pagbabago. Patuloy ni Aling Meling. Ang iyong mga anak ay bihira na ring bumisita. At kung nandito man sila, tila laging may tensyon. Nakita ko silang nakikipagtalo sa iyo sa harap ng pinto ng ilang beses. Akala ko ay dahil sa lungkot, sabi ko habang nagpapahid ng luha. Akala ko ay kanya-kanya lang kaming pagdadalamhati. Hindi lang yon, Maricel. Ang mga biyenan mo ay laging pumupunta rito, hindi sa bahay mo, kundi sa kalyeng ito. Nakita ko silang nakikipagkita kay Tomas sa kanto, ilang buwan na ang nakakaraan. Nakita ko rin silang kausap si Lucy sa parke. Laging mabilis lang ang usapan, palihim, at malayo sa paningin mo. Ang puso ko ay tila lalong lumubog. Ano ang sinasabi nila? May mga litrato pa si Aling Meling. Mga litrato yon ng aking mga biyenan kasama ang mga anak ko. Kuha mula sa bintana ng bahay niya gamit ang zoom lens. May mga petsa sa likod, mga tagpo sa huling 3 taon, mga lihim na pagkikita na hindi ko alam. Hindi ko alam ang eksaktong sinabi nila,
pag-amin niya. Pero ito ang nakita ko. Sa tuwing nagkikita sila, si Tomas at Lucy ay umaalis na galit at naguguluhan. At pagkatapos nyon ay lalo silang lumalayo sa iyo. Inilalayo nila ako sa sarili kong mga anak. Bulong ko habang unti-unting pumapasok sa isip ko ang lahat. May isa pa, sabi ni Aling Meling nang may pag-aalinlangan. 2 linggo na ang nakalipas, may narinig akong usapan. Ang mga biyenan mo ay nasa tapat ng hardin ko. Hindi nila alam na nandoon ako sa beranda. Si Aling Marta ay may kausap sa telepono. Ang sabi niya, malapit na tayong matapos. Ilang buwan na lang nabayad at sapat na ang nakuha natin. Pagkatapos ay pwede na tayong umalis at hayaan siyang malaman ang totoo kapag wala na silang magagawa. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa lungkot. Pinlanong mabuti ng mga taong ito ang lahat. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa akin, kundi panahon, emosyon, at ang pinakamahalaga, ang relasyon ko sa aking mga anak. Bakit po ngayon? Tanong ko, bakit niyo po ito sinabi sa akin ngayon? Dahil nakita ko silang nag-impake kahapon. May mga maleta na sa bahay nila. Mukhang alis na sila. Dala ang lahat ng perang nakuha nila sa iyo. At dahil kaninang umaga ay nakita ko si Tomas na dumating sa bahay nila. Mukhang galit siya. Hindi ko alam ang nangyari, pero may nagbago. Naramdaman kong kung hindi ko sasabihin ngayon, mawawala ang pagkakataon kung matulungan ka. Tumayo ako at tumingin sa bintana. Mula roon ay nakikita ko ang bahay ko. Ang garahe kung saan itinago ng kotse ni Renato ang mga sikreto sa loob ng 3 taon. 3 taon ng kasinungalingan, ng panloloko sa pamilyang nagkakawatak-watak, habang akala ko ay binibigyang pugay ko ang alaala ng aking asawa. Kailangan kong makausap ang mga anak ko. Sabi ko sa wakas. Kailangan kong malaman ang sinabi sa kanila. Bakit nila ako tinalikuran? Mag-ingat ka, Maricel, babala ni Aling Meling. Kung 3 taon na silang nilalason laban sa iyo, hindi magiging madali ang lahat. Kailangan mo ng pasensya, ebidensya, at higit sa lahat, pagmamahal. Tama siya, pero hindi na ako ang Maricel na 3 taon na ang nakalipas. Ang biyudang wasak na papayag sa lahat para lang sa kapayapaan. Ngayon ay alam ko na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, at handa na akong ipaglaban ang sa akin, ang pera ko, ang dangal ko, at higit sa lahat, ang aking mga anak. Noong hapon ding iyon, ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon, ang tawagan ang aking mga anak. Hindi para sa simpleng usapan tungkol sa trabaho, kundi para sa tapatang usapan tungkol sa nangyayari sa aming pamilya. Inuna ko si Tomas, ang panganay ko, ang laging seryoso at mahirap basahin. Ilang beses munang tumunog bago siya sumagot. Ma, mukhang pagod ang boses niya. Hindi po magandang oras ngayon. Kailanman ay hindi naging magandang oras, Tomas, pero kailangan mong pumunta rito ngayon. Importante ito. Tumahimik siya ng matagal. May nangyari ba? Maayos ka lang ba? Hindi, Tomas, hindi ako maayos. At sa tingin ko ay hindi ka rin maayos sa matagal na panahon. Kailangan nating mag-usap na 3. Ikaw, si Lucy, at ako. Ma, hindi ko alam kung hindi ito pakiusap, anak. Kailangan ito. Maghihintay ako sa inyo rito ng 6:00 ng gabi. Kung mahal niyo ako, kahit konti lang, pupunta kayo rito. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makatanggi. Tinawagan ko rin si Lucy, ang anak ko na dating napakalapit sa akin. Pero ngayon ay tila estranghero na. Ma, anong problema? Tumawag si Tomas, ang sabi ay kakaiba ka. Kailangan ko kayong makita rito sa bahay ng 6:00. Tungkol ito sa papa nyo, sa inyo, sa lahat ng nangyari nitong huling 3 taon. Marahil ay naramdaman niya ang seryoso ng boses ko, kaya pumayag siya. Ang mga oras bago mag-6:00 ang pinakamahaba sa buhay ko. Naghanda ako ng kape, nilinis ang sala, at higit sa lahat, inayos ang lahat ng dokumentong iniwan ni Renato, ang mga sulat, litrato, at ebidensya ng panloloko ng mga biyenan ko. Lahat ay nakalatag sa mesa sa dingding. Naghihintay na ibunyag ang katotohanang matagal na naitago. Dumating si Tomas ng 6:00, laging maaga, kawangis ng kanyang ama. Mukhang hindi siya mapakali. Nakapamulsa ang mga kamay at iniiwasan ang tingin ko. Ma, salamat sa pagpunta, anak. Maupo ka muna. Parating na rin si Lucy. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat. Puno ng mga bagay na hindi masabi-sabi. Pinagmasdan ko siya habang tinitingnan niya ang sala. Napapansin ang mga pagbabagong ginawa ko. Ang mga bakanteng pwesto kung nasaan dati ang mga litrato ng pamilya na itinago ko dahil sobrang sakit tingnan. Dumating si Lucy pagkaan ng 1:00 minuto. Tila handa nang makipagtalo simula nang pumasok siya. Nandito na ako. Ano ba ang lahat ng ito? Dinala ko sila sa dining room,
kung saan pareho silang napatigil nang makita ang mesa na puno ng mga papel. Ano ang mga ito? Tanong ni Tomas nang may kaba. Ito ang katotohanan, sabi ko, ang totoo sa maraming bagay. Pero bago nyo ito tingnan, may itatanong muna ako. At gusto ko ng tapat na sagot. Tiningnan ko silang dalawa, ang dalawang matanda na dati ay aking mga sanggol, ang aking buhay. Bakit kayo lumayo sa akin? Ano ang ginawa ko para maranasan ang ganitong pag-iwas? Nagkatinginan si Tomas at Lucy. Si Lucy ang unang nagsalita. Ma, hindi ganoon kasimple yon. Gawin nyo itong simple. Sabihin nyo sa akin kung anong nangyari. Kailan ako naging hindi nyo na ina? Na tila pinagtitiisan nyo na lang. Hinawi ni Tomas ang kanyang buhok. Senyales na kinakabahan siya. May kinuwento sa amin sina lolo at lola. Sabi niya sa wakas, tungkol sa inyo ni Papa. Anong kwento? Naupo si Lucy. Iniiwasan pa rin niya ang tingin ko. Sabi nila ay hindi masaya si Papa. Nakontrolado mo raw siya. Na ginagastos mo ang pera niya nang hindi iniisip ang iba. Na gusto ka na niyang iwan pero nanatili lang siya dahil sa amin. Bawat salita ay parang saksak sa puso. At naniwala naman kayo, nang hindi muna nagtatanong sa akin. Nang hindi ako binibigyan ng pagkakataon. Basta nyo na lang pinaniwala ang totoo iyon. Lolo at lola namin sila, sabi ni Tomas. Bakit sila magsisinungaling? Iyan mismo ang tamang tanong, anak. Bakit sila magsisinungaling? Kinuha ko ang liham ni Renato para sa akin. Basahin nyo ito. Sulat ito ng papa nyo. Isinulat niya ito bago siya mamatay. Ibinigay ko ang liham sa kanila. Pinanood ko sila habang nagbabasa. Nakita ko ang gulat, pagtataka, at sa huli, ang takot. Hindi ito totoo, bulong ni Lucy. Totoo yan, bawat salita, at marami pa rito. Ipinakita ko ang mga dokumento, mga litrato ng mga biyenan ko sa kanilang bakasyon, ang mga mensahe kung paano nila ako utukan. Sa loob ng 3 taon ay nagpapadala ako ng 15,000 kada buwan para sa utang na hindi naman totoo. Utang na inimbento lang nila. Dahil alam nilang sa lungkot ko, ay gagawin ko ang lahat para sa papa nyo. Napaupo si Tomas, namumutla ang mukha. Hindi po namin alam. Pero hindi rin kayo nagtanong. Hindi nyo ako pinagbigyan. Ako ang ina nyo. Dinala ko kayo sa sinapupunan ko. Pinalaki ko kayo. Marami akong isinakripisyo para sa inyo, pero sa unang pagkakataon pa lang, naniwala agad kayo sa kanila. Umiyak na si Lucy. Ma, napakagaling nilang magkwento. May ipinakita silang ebidensya sa amin. Anong ebidensya? Mga resibo ng mamahaling gamit. Sabi nila ay binili mo raw iyon, habang si Papa ay nagpapakahirap magtrabaho. Sabi nila ay nagtapat daw si Papa na pagod na siyang sustentuhan ang buhay mo. Naramdaman ko ang galit sa loob ko. Napakaayos ng kanilang plano. Napakaingat ng pagkakaayos. Ang mga resibong iyon ay malamang peke o kaya naman ay mga bagay na binili ng Papa nyo para sa akin dahil gusto niya. Mahal niya ako. Pinapahalagahan niya ako. Hindi perpekto ang aming pagsasama, pero totoo ito. Matapat ito sa panig ko. Bakit hindi nyo po sinabi agad? Tanong ni Tomas. Bakit hindi nyo ipinagtanggol ang sarili nyo? Dahil hindi nyo ako binigyan ng pagkakataon. Sa tuwing susubukan kong lumapit, lalo kayong lumalayo. At ako ay masyadong nalulunod sa sarili kong lungkot para maunawaan ang nangyayari. Akala ko ay kasalanan ko, na may nagawa akong mali. Ang sumunod na katahimikan ay tila nakakabingi. Ang aking mga anak ay nakatingin sa mga papel sa mesa, ang ebidensya ng panlulokong dinanas nila, ng kasinungalingang kinalakihan nila nitong huling 3 taon. Ma, basag ang boses ni Lucy. Patawad po. Napakatanga namin, napakaenggot namin. Hindi kayo tanga, sabi ko. Kahit na nanginginig ang boses ko sa sakit. Nagamit lang kayo ng mga taong dapat ay nagmamahal at nagpoprotekta sa inyo. Hindi ginagamit kayo laban sa sariling ina. Biglang tumayo si Tomas at lumakad sa bintana. Matigas ang kanyang likod. Tensyonado ang kanyang balikat. Nakikita ko ang labanan sa loob niya habang pinoproseso ang lahat ng nalaman. May iba pa ba kayong gustong malaman? Patuloy ko. Kaninang umaga ay sinabi sa akin ni Aling Meling na alis na ang lolo at lola nyo. Alis sila, dala ang lahat ng perang nakuha nila sa akin. ₱250,000, Tomas. 500,000 na sana ay naitulong ko sa inyo. Para mas mapalapit sa mga apo ko. Para sa maraming bagay. Tinakpan ni Lucy ang kanyang mukha at humagulgol. Paano kami naging bulag? Dahil nagtiwala kayo sa maling tao. Dahil ang lungkot sa pagkawala ng papa nyo ang nagpahina sa inyo. At dahil hindi ako naging sapat na matapang para panatilihin kayong malapit sa akin. Humarap sa akin si Tomas at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon.
Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Hindi mo kasalanan, ma. Ako ang nagdesisyong maniwala sa kanila. Noong ipakita nila ang mga iyon, noong nilagyan nila ng duda ang isip ko tungkol sa inyo ni Papa, pinili kong makinig. Dapat ay kinausap kita. Dapat ay nagtanong ako ng diretso. Pero mas madaling maniwala sa kwentong ginawa nila. Bakit, anak? Dahil natatakot ako. Natatakot na baka totoo iyon. Natatakot akong harapin ang posibilidad na ang pagsasama ni na Mama at Papa ay hindi pala gaya ng inaakala ko. Si Papa ang bayani ko, ma. At noong sinabi ni na Lolo na baka hindi siya masaya, nananatili lang siya dahil sa obligasyon. Ayaw kong isipin na ang buong kabataan ko ay isang kasinungalingan lang. Ang kanyang mga salita ay nagpasakit sa puso ko sa ibang paraan. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol din ito sa pagprotekta sa kanyang sariling pananaw sa aming pamilya. Mahal ka ng Papa mo, Tomas. Mahal na mahal niya kayong dalawa. At mahal niya rin ako sa kabila ng aming mga pagkakamali. Hindi perpekto ang aming kasal, pero ito ay tunay. Ang sinabi sa inyo ng lolo at lola nyo ay hindi lang kasinungalingan. Ito ay paglapastangan sa alaala ng papa nyo. Lumapit sa akin si Lucy. Mapula ang mga mata sa pagiyak. Ma, alam kong hindi ko deserve ang patawad mo. Alam kong binigo ka namin sa pinakamasakit na paraan. Pero pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ito. Para maging anak na dapat ay naging ako nitong huling 3 taon. Niyakap ko siya habang nanginginig ang katawan niya sa pag-iyak. Sa kabila ng sakit, anak ko pa rin siya at ang pagmamahal ng ina ay hindi basta-basta nawawala. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-comment sa ibaba. Ngayon ay balikan natin ang kwento. Yumakap din si Tomas at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Muli kong nayakap ang 2 kong anak. Hindi ito instant na happy ending. May sugat na at nasira ang tiwala. Pero ito ay isang simula. Nang kumalas kami sa yakap, pinahid ni Tomas ang kanyang mga mata. Ano pong gagawin niyo kina Lolo? Tanong niya. Hindi ko pa alam, pag-amin ko. Gusto ko silang harapin, bawiin ang pera, pagbayarin sila sa ginawa nila. Pero gusto ko na lang ding lumayo. Hayaan silang umalis dala ang kanilang konsensya at ang nakaw na pera. Hindi po pwedeng ganoon na lang. Sabi ni Lucy nang may paninindigan. Ma, hindi lang po kayo ang sinaktan nila. Ginamit nila kami para saktan kayo. Sinira nila ang pamilya natin. Hindi pwedeng walang kapalit iyon. Ano ang mungkahin nyo? Tanong ko. Hayaan nyo po akong kumausap sa kanila, sabi ni Tomas. Ako ang haharap sa kanila. Dapat nilang malaman na hindi na nila kami pwedeng utukan pa kailanman. Anak, hindi ako sigurado kung magandang ideya iyan. Kailangan ko itong gawin, ma. Kailangan ko silang tingnan sa mata at sabihing alam ko na ang lahat. Natapos na ang kanilang mga kasinungalingan at kailanman ay hindi na sila makakabalik sa pamilyang ito. Tiningnan ko ang anak ko, ang determinasyon sa kanyang mukha. Hindi na siya ang batang nalilito. Nagiging lalaki na siya na nais ng kanyang ama. Sige, sabi ko sa wakas, pero hindi ka mag-isa. Pupunta tayong 3 bilang isang pamilya. Tumango si Lucy. Magkakasama. Noong gabing iyon, kaming 3 ay naglano kung ano ang sasabihin namin. Pero ang mas mahalaga, nagsimula kaming mag-usap ng totoo tungkol sa lungkot na naramdaman namin pagkamatay ni Renato. Tungkol sa mga maling akala, katahimikan, at mga pagkakataong nawala. Ma, sabi ni Lucy habang nagkakape kami ng hating gabi na. Paano niyo po kami napatawad agad? Matapos ang lahat ng ginawa namin sa inyo. Hindi ko sinabing napatawad ko na kayo ng buo. Ang totoo, ang pagpapatawad ay hindi biglaan. Ito ay isang proseso. Pero mga anak ko kayo at sa kabila ng lahat, hindi ko kayo itinigil na mahalin. Hindi ibig sabihin yon ay okay na ang lahat ngayon. Ibig sabihin nito ay handa akong subukan na buuin muli ang nasira. Kung handa rin kayo, handa po kami, sabay nilang sagot. Lagpas hating gabi na nang umuwi sila, at nangako silang babalik bukas para harapin ang kanilang lolo at lola. Naiwan akong mag-isa sa bahay, pagod na pagod. Pero may naramdaman ako na 3 taon ko nang hindi nararamdaman, pag-asa. Kinabukasan ay makulimlim. Tila ang langit ay nakikiramay sa kaba sa dibdib ko. Halos hindi ako nakatulog. Tuwing gipikit ako ay nakikita ko ang mukha ni Mang George at Aling Marta. Ang mga taong itinuring kong pamilya sa loob ng 30 taon. Ang mga taong humalik sa mga anak ko noong isilang sila at ngayon ay ginamit silang sandata laban sa akin. Dumating si Tomas at Lucy ng alas negatibo, 1:00 ng umaga. Halata sa kanila na hindi rin sila nakatulog ng maayos. May dalang folder si Lucy na may kopya ng mga dokumento ni Renato. Si Tomas naman ay may listahan ng mga puntong dapat pag-usapan.
Seryoso sila sa gagawin namin at nagbigay iyon ng lakas sa akin. Sigurado po ba kayo rito, ma? Tanong ni Lucci habang naghahanda kaming umalis. Pwede naman po nating putulin na lang ang koneksyon. Hayaan silang umalis para hindi ka na masaktan. Hindi. Matigas kong sagot. Masyadong matagal na panahon na akong umiiwas sa gulo. Pinapanatili ang kapayapaan kapalit ng aking dangal. Sinubukan akong protektahan ng papa nyo sa pananahimik niya. Pero ang katahimikang iyon ay muntik ng sumira sa atin. Hindi ko ulitin ang pagkakamaling iyon. Dapat nilang marinig ang totoo mula sa akin. Hindi yung alis silang akala ay nauto nila ako. Tumango si Tomas. Tara na po. Ang biyahe papunta sa bahay ng aking mga biyenan ay tahimik. Nakatira sila ng 20 minuto ang layo sa isang simpleng bahay na tinulungan silang mabili ni Renato noon. Isa pa sa mga kabutihang loob niya na hindi nila kailanman ipinagpasalamat ng tapat. Pagdating namin, nakita ko agad na tama si Aling Meling. May mga maleta nang makikita sa bintana ng sala. Handa na silang umalis. Hindi ako makapaniwalang talagang balak nilang tumakas. Bulong ni Lucci. Huminga ako ng malalim at pinindot ang doorbell. Nakarinig kami ng ingay sa loob. Tapos ay tumahimik. Alam nilang ako iyon. Siguro ay nakita nila ang kotse. Pinindot ko ulit. Ngayon ay mas madiin. Sa wakas, binuksan ni Mang George ang pinto. Ang kanyang gulat ay naging takot nang makitang hindi ako mag-isa. Maricel, anong ginagawa niyo rito? Napabulol siya. Kailangan nating mag-usap, Mang George, tayong apat. Gayon din. Hindi magandang oras ngayon. Masama ang pakiramdam ni Marta. Ngayon din, pagulit ni Tomas sa boses na hindi pwedeng tanggihan. O kaya ay mag-usap tayo sa harap ng abogado. Kayo po ang mamili. Namutla si Mang George. Pinatuloy niya kami. Ang sala ay puno nga ng mga maletang ini-empake. Lumabas si Aling Marta mula sa pasilyo. Bakas din sa mukha ang takot na gaya ng asawa niya. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Sinusubukang maging matapang pero nanginginig ang boses. Maupo kayo, sabi ni Lucci nang may lamig na hindi ko pa narinig sa kanya noon. At makikinig kayo. Naupo kami sa sala, kaming tatlo sa isang panig, sila sa kabila. Ang tensyon ay tila pwedeng hawakan sa sobrang bigat. Nahanap ko ang kahon, simula ko habang tinitingnan sila sa mata. Ang iniwan ni Renato sa kanyang sasakyan. Ang lahat ng dokumento at ebidensya ng inyong panloloko. Nakita ko ang pamumutla ni Aling Marta. At ang pagyukom ng kamao ni Mang George. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Subok ni Aling Marta. Pero nanginginig ang boses niya. Walang utang, sabi ko. Mahinahon pero matatag ang boses ko. Kailanman ay walang utang. Kayo ang may utang kay Renato. Hindi ang kabaliktaran. At sa kabila niyon, pinapaniwala niyo ako sa loob ng 3 taon na kailangan kong magbayad sa inyo. 500,000, Aling Marta. Kalahating milyong pisong nakuha niyo sa akin. Dahil sa kasinungalingan. Hindi totoo. Tama na po. Tumayo si Tomas at inilabas ang mga papel. May ebidensya kami. Mga sulat ni Papa, bank statements, at recordings. At ang pinakanakakasuka sa lahat ay ginamit niyo kami para saktan ang aming ina. Isa-isa niyang ipinakita ang mga dokumento, ang mga litrato ng kanilang mga bakasyon, ang mga mensahe kung saan tinawag nila akong madaling utukan, at ang patunay na nagsinungaling sila tungkol sa kanilang pera. Umiyak si Aling Marta, pero ang mga luhang iyon ay hindi na tumatalab sa akin. Masyado ko nang nakitang sandata ang kanyang pag-iyak. Nilason niyo ang isipan namin, patuloy ni Lucci. Nanginginig ang boses sa galit. Pinaniwala niyo kami na ang aming ina ay masamang tao, na ang aming ama ay hindi masaya. Sinira niyo ang aming pamilya dahil lang sa pera. Hindi niyo ba maintindihan? Hikbi ni Aling Marta. Kailangan namin ang pera. Utang iyon ni Renato matapos ang lahat ng ginawa namin para sa kanya. Anong utang? Tanong ko habang nanggagalaiti sa galit. Ang pagmamahal na ibinigay niyo. Ang suporta. Dahil beses sa mga papel na ito, habang buhay kayong humihingi sa kanya. Pinaparamdam niyo sa kanya na lagi siyang may kulang. Minamanipulan niyo ang kanyang emosyon sa tuwing susubukan niyang humindi. Anak namin siya, sabi ni Mang George ng mahina. Obligasyon niyang alagaan kami. Obligasyon niyo siyang mahalin. At ginawa niya iyon sa kabila ng lahat. Pero inabuso niyo ang pagmamahal na iyon ng paulit-ulit, at nang mamatay siya, noong hindi niyo na siya mautakan, ako naman ang binalikan niyo. At mas masama pa, nilason niyo ang mga apo niyo laban sa akin. Ang sumunod na katahimikan ay nakakabingi. Wala nang masabi si Aling Marta. Nakatingin na lang sa sahig si Mang George. Hindi na kayang makipagtitigan. Gusto naming ibalik niyo ang pera, sabi ni Tomas.
Bawat sentimo ng 500,000 na iyon. Mayroon kayong 1 linggo. Wala na kaming ganoong pera. Pag-amin ni Mang George. Nagastos na namin. Kung ganoon ay may ibebenta kayo, sagot ko. Ang inyong mga mamahaling gamit, gawin nyo itong pera. At kung hindi nyo man maibalik ang lahat, ibalik nyo ang kaya nyo. Dahil kung hindi, dadalhin namin ito sa korte. At sa dami ng ebidensya namin, siguradong matatalo kayo. Hindi nyo pwedeng gawin ito sa amin. Reklamo ni Aling Marta. Matatanda na kami. Pamilya tayo. Pamilya. Pagulit ko ng may pait. Nawalan kayo ng karapatang tawaging pamilya ko noong ginamit nyo ang lungkot ng mga anak ko para saktan ako. Hindi ganyan ang pamilya. Ang pamilya ay hindi nandaraya, hindi nagsisinungaling, hindi nagnanakaw. Lumapit si Lucci sa kanila. Baka sa mukha ang lungkot at pagkadismaya. Lolo at lola ko kayo, mahal ko kayo. Nagtiwala ako sa inyo, pero ginamit nyo ang tiwalang iyon para sirain ang relasyon ko sa aking ina. Paano nyo po nagawa iyon? Walang sagot dahil walang katwirang sapat para sa kanilang ginawa. 1 linggo, pagulit ni Tomas. Pagkatapos nyon, kung wala kaming makuha, kakausap na kami ng abogado. At sinisiguro ko sa inyong hindi ito magtatapos ng maganda para sa inyo. Tumayo na kami para umalis. Bago lumabas, lumingon ako sa huling pagkakataon. Alam nyo ba, ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang pera, kundi ang katotohanang binuwis ni Renato ang huling mga taon niya sa pag-aalala sa inyo. Sa pagprotekta sa akin mula sa inyo, daladala ang kahihiyan na mayroon siyang mga magulang na nandaraya sa kanya. Namatay siya nang may mabigat na dala sa kanyang puso at kayo ay hindi man lang nag-isip kung gaano kalaki ang pinsalang ginagawa niyo sa kanya, sa akin, at sa sarili niyong mga apo. Iyan ang tunay niyo na utang at hindi niyo na iyan mababayaran kailanman. Lumabas kami ng bahay na iyon nang may taas no. Hindi naging madali, masakit ito, pero kailangang gawin. Sa loob ng kotse pabalik sa bahay, matagal kaming hindi nag-usap. Sa wakas ay nagsalita si Lucci. Sa tingin mo po ba ay magbabayad sila? Sa totoo lang, hindi ko alam, sagot ko. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay nasabi na natin ang totoo, na hindi na tayo nananahimik. Hinawakan ni Tomas ang kamay ko mula sa likod ng upuan. Magiging proud sa iyo si Papa, Ma. Ang luha ay muling pumatak sa aking mga pisngi. Pero ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa, sa pagtatapos ng isang masakit na bahagi ng buhay ko. Ang mga sumunod na araw ay naging panahon ng pagbubuo. Hindi ito naging mabilis o perpekto. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong nagsisimula ng gumaling ang aming pamilya. Regular nang bumibisita si Tomas at Lucci. Hindi na lang mabilis ang dalaw, kundi buong hapon kaming nag-uusap ng totoo tungkol kay Renato. Tungkol sa lungkot na dinala namin ng lihim, at sa mga taong nawala sa amin. Isang hapon, habang nagluluto kami ni Lucci ng hapunan, tumigil siya sa paghihiwa ng gulay at tumingin sa akin ng may luha sa mga mata. Ma, may gusto po akong sabihin sa inyo. Matagal na po itong bumabagabag sa akin. Ano iyon, anak? Noong kinukwento ni na Lolo ang mga bagay na iyon tungkol sa inyo ni Papa, may parte sa akin na alam na hindi tama. Pero pinili kong maniwala dahil mas madali iyon kaysa harapin ang sarili kong sakit. Pagkamatay ni Papa, galit na galit ako sa mundo, sa buhay. At siguro ay sa inyo rin. Galit sa akin. Bakit? Pinahid ni Lucci ang luha niya. Dahil nandito pa po kayo at siya ay wala na. Alam kong masamang pakinggan. Alam kong walang lohika. Pero tuwing nakikita ko kayo, nakikita ko ang lahat ng nawala sa akin. At noong bigyan ako ni na Lolo ng dahilan para lumayo, kinuha ko yon. Dahil mas madaling magalit sa inyo kaysa tanggapin na wala na talaga si Papa. Nadurog ang puso ko para sa aking anak. Nilapitan ko siya at nyakap ng mahigpit. O anak, galit din ako noon, galit, ligaw, at wasak. Marahil kung nag-usap tayo, kung nagtulungan tayo sa halip na lumayo, naging iba sana ang 3 taon na iyon. Sorry po, Ma, sa lahat. Sorry rin, anak. Sorry dahil hindi ako mas lumaban para sa inyo. Sorry kung tinanggap ko na lang ang paglayo nyo, sa halip na humingi ng sagot. Ang usapang iyon ay nagbukas ng pintong matagal ng nakasara. Nagsimula kaming magbahagi ng magagandang alaala ni Renato, pati na ang mga mahihirap na sandali. Dahil walang taong perpekto at ang pag-alala sa kanya ay hindi nangangahulugang dapat magkunwaring perpekto siya. Isang hapon ay isinama ni Tomas ang kanyang mga anak. Ang aking mga apo, nabihira ko nang makita nitong mga nakaraang taon. 8 anyos na si Mateo at 6 si Sarah. Ang gaganda nila. Punong-puno ng sigla at tanong. Lola, tanong ni Mateo habang kumakain kami ng biskwit sa kusina. Bakit hindi po kami pumupunta rito dati?
Nag-alala si Tomas, pero ngumiti lang ako ng matamis. Minsan, anak, ang mga pamilya ay nagkakagulo. Nagkakamali ang mga matatanda at lumalayo kapag dapat ay magkakasama. Pero ang mahalaga ay nandito na kayo ngayon. Sabi ni Papa, napakatapang niyo raw po. Sabi ni Sarah, habang nakatingin ang malalaki niyang mata ng may kuryosidad. Sabi ni Tomas. Tiningnan ko si Tomas, basa ang kanyang mga mata. Totoo po yon, ikaw ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. Ma, at hiling ko lang na sana ay mas nakasama ka pa ng mga anak ko habang lumalaki sila. Kung ganoon, baguhin natin iyon. Sabi ko habang hinahawakan ang mga kamay ng aking mga apo. May panahon pa tayo ngayon. Pwede tayong gumawa ng mga bagong alaala. Isang linggo matapos naming harapin si Mang George at Aling Marta, nakatanggap ako ng bank transfer. Hindi ito ang buong halaga, pero kalahati ito, 250,000. Kasabay niyon ay isang sulat kamay na liham mula kay Mang George. Maricel, sabi niya, ito lang ang halagang naipon namin sa ngayon. Ibinenta namin ang ilang gamit. Kinansela ang aming mga plano sa biyahe. Walang salitang makakapagpaliwanag sa aming ginawa. Sobrang kahihiyan ang nararamdaman namin. Alis na kami ng lungsod gaya ng plano namin. Hindi para tumakas, kundi dahil hindi namin kayang harapin ang sakit na naidulot namin. Anak namin si Renato at binigo namin siya noong buhay pa siya, at kahit ngayong patay na siya. Binigo namin kayong lahat. Ang sulat na ito ay hindi humihingi ng patawad dahil hindi namin ito deserve. Gusto lang naming malaman nyo na sa wakas ay hinaharap na namin ang aming tunay na pagkatao. Ipinakita ko ang sulat kina Tomas at Lucy noong hapong iyon. Binasa ito ni Tomas ng tahimik at ibinaba sa mesa. Ano pong nararamdaman nyo rito? Tanong niya. Parang wala lang, pag-amin ko. Hindi ako nakakaramdam ng kasiyahan o paghihiganti, kundi lungkot lang. Lungkot sa lahat ng nasayang, sa lahat ng pinsalang nagawa. Mapapatawad niyo po ba sila? Tanong ni Lucy. Matagal kong pinag-isipan ang tanong na iyon. Hindi ko alam, siguro balang araw. Pero ngayon ay gusto ko lang magpatuloy. Gusto kong mag-focus sa kung anong meron ako ngayon. Tamang desisyon yan, Ma, sabi ni Tomas. Ginamit ko ang bahagi ng perang ibinalik para sa isang makabuluhang bagay. Nagbukas ako ng savings account para kay Mateo at Sarah para sa kanilang pag-aaral sa hinaharap. Ang iba ay itinabi ko, hindi dahil sa kailangan ko ito agad, kundi bilang palala na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa integridad. Si Aling Meling ay naging bahagi na ng araw-araw kong buhay. Madalas kaming mag-lunch ng magkasama at naging parang pangalawang ina ko na siya. Puno ng karunungan at pagdamay. Alam mo ba kung ano ang pinakahinahangaan ko sa iyo? Sabi niya sa akin isang araw habang nagsatsaa kami sa kanyang hardin, na sa kabila ng lahat ng sakit, panloloko, at nawalang panahon, pinili mo ang magmahal, pinili mong ipaglaban ang mga anak mo, at pinili mo ang magpatawad kaysa magtanim ng galit. Hindi po laging kakiramdam ko ay mabuti ako. Pag-amin ko, may mga araw na bumabalik ang galit. Mga araw na naiisip ko ang lahat ng kinuha nila sa akin at gusto kong sumigaw. Normal lang iyon at pagiging tao, Maricel. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kakalimutan mo ang lahat o magkukunwaring walang nangyari. Ibig sabihin nito ay pinili mong hindi hayaang lasunin ng ginawa nila ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Tumimo sa puso ko ang kanyang mga salita. Isang buwan matapos ang lahat, nag-organisa si Lucy ng isang family dinner. Siya, ang asawa niyang si Marco, si Tomas, ang asawa niyang si Andrea, ang mga bata, at ako. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na magkakasama kaming lahat ng walang tensyon. Walang sikretong nagpapabigat sa amin. Habang nagdi-dinner, tumayo si Tomas at itinaas ang kanyang baso. Gusto ko pong mag-toast, sabi niya, para kay Mama, na nagturo sa amin na hindi kailanman huli para sa katotohanan, na hindi huli para ipaglaban ang mga mahal mo at ang tunay na lakas ay wala sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagdaan dito para maging mas matatag. Para kay Mama, pag-ulit ng lahat. Habang tinitingnan ko sila, ang pamilya kong magkakasama, ang puso ko ay napuno ng damdamin na matagal ko nang hindi nararamdaman. Pasasalamat. Hindi pasasalamat sa sakit, kundi pasasalamat dahil nalampasan namin ito. Pasasalamat sa pangalawang pagkakataon. Noong gabing iyon, mag-isa ako sa bahay. Inilabas ko ang huling liham ni Renato na hindi ko pa nababasa ng buo. Nandoon ito sa ilalim ng kahon na may markang basahin kapag handa ka ng magpatuloy. Mahal kong Maricel, sabi rito, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nalaman mo na ang totoo. Ibig sabihin ay hinarap mo ang mga bagay na hindi ko nagawang harapin noong buhay pa ako. Proud ako sa iyo, nasaan man ako ngayon. Gusto kong malaman mo ang isang bagay.
Hindi mo kailanman naging tungkulin na pasanin ang aking mga pagkakamali. Ang hindi ko paglalagay ng limitasyon sa aking mga magulang at ang aking pananahimik. Nararapat kang maging malaya sa bigat na iyan. Nararapat kang maging masaya. Karapat-dapat ka sa pag-ibig, tawa, at kapayapaan. Huwag mong hayaang ang lungkot ang magbigay kahulugan sa iyo. Higit ka pa riyan. Ikaw ang pinakakahanga-hangang babaeng nakilala ko. At ang tanging pinagsisisihan ko ay ang hindi pagsasabi nito sa iyo ng madalas. Mabuhay ka, mahal ko. Mabuhay ng ganap, walang sisi, walang tanikala. Iyan ang huling regalo ko sa iyo. Ang katotohanang magpapalaya sa iyo. Nang may buong pagmamahal, laging sa iyo, Renato. Maingat kong itinalupi ang liham, habang dumadaloy ang mga luha. Pero ngayon ay luhang nagbibigay ng kapayapaan. Salamat, mahal ko, bulong ko sa hangin, sa pagprotekta sa akin kahit wala ka na, sa pagbibigay sa akin ng paraan para mahanap ang daan pabalik sa ating mga anak. Magpahinga ka ng payapa dahil alam mong maayos na kami. Na magiging maayos kami. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naniwala talaga ako. 6 na buwan matapos malaman ang katotohanan. Ang buhay ko ay nagbago sa paraang hindi ko inakalang posible. Hindi ito perpekto. Walang fairy tale ending kung saan ang lahat ay naayos sa isang kumpas lang. Pero may mas mainam pa roon. May katapatan, may tunay na koneksyon, may pagmamahal na nakikita sa gawa at hindi lang sa salita. Isang Sabado ng hapon, habang naghahanda ako ng tanghalian para sa buong pamilya, sandali akong huminto para pagmasdan ang nangyayari sa aking sala. Si Tomas ay naglalaro sa sahig kasama si Mateo at Sarah. Gumagawa ng toy ng blocks na siguradong guguho rin kasabay ng kanilang tawanan. Tinutulungan ni Lucy ang kanyang bunsong anak, si Emma, sa kanyang unang mga hakbang. Si Marco at Andrea naman ay masayang nag-uusap sa sofa, relax at komportable. Ito ang aking pamilya, hindi perpekto, may mga sugat, pero totoo. Ma, anong iniisip nyo? Tanong ni Lucy habang lumalapit sa akin sa kusina. Kung gaano kabilis magbago ang mga bagay, sagot ko. 1 taon lang ang nakakalipas. Ang eksenang ito ay imposibleng isipin. Naiisip nyo pa po ba sina Lolo? Tanong niya ng malumanay. Ang tanong ay hindi na masakit gaya ng dati. Minsan ay naiisip ko kung nasaan sila, kung maayos lang sila, pero wala na akong galit, anak. Lungkot na lang para sa mga bagay na sana ay naging iba kung pinili lang nila ang magmahal kaysa sa sarili. Sa tingin nyo po ba ay gusto ni Papa na patawarin nyo sila? Naisip ko ang tanong, ang mga liham ni Renato, at ang lahat ng nalaman ko tungkol sa lalaking minahal ko. Sa tingin ko ay nais ng Papa nyo na maging malaya ako. At ang pagpapatawad kapag ito ay totoo, ay kalayaan. Hindi ibig sabihin nito ay kakalimutan ang nangyari o magkukunwaring walang nangyari. Ibig sabihin nito ay pinili kong hindi hayaang lasunin ng ginawa nilang panloloko ang aking kaluluwa. Niyakap ako ni Lucy. Napaka-wisdom nyo po, ma. Hindi ako matalino, anak. Isa lang akong babae na natuto sa gitna ng sakit na ang buhay ay masyadong maikli para manatiling nakatali sa galit. Noong gabing iyon, matapos silang umuwi, naupo ako sa beranda dala ang 1 tasa ng tsaa. Dumating si Aling Meling, gaya ng dati. Dala rin ang kanyang tsaa at isang mainit na ngiti. Mukhang payapa ka na, pansin niya habang naupo sa tabi ko. Pakiramdam ko ay payapa na nga ako, pag-amin ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na makakahinga na ako ng maluwag. Magiging proud sa iyo si Renato, Maricel, sa kung paano mo ito hinarap, sa pagbawi mo sa mga anak mo, at sa pagpili mo sa pagaling kaysa sa pait. Alam niyo po ba kung ano ang pinaka-ironic? Sabi ko habang nakatingin sa mga bituin na nagsisimulang lumabas sa langit. Ilang taon ni Namang George at Aling Marta na nandaraya, nagsisinungaling at nagnanakaw. At sa huli, ano ang nakuha nila? Nawala ang mga apo nila. Nawala ang anumang magandang alaala na may iwan sana nila. At umalis silang dala ang pera na hindi magbibigay sa kanila ng kapayapaan. Habang ako naman, na nawalan ng pera, na nakaranas ng sakit at panloloko, ay natira ang tanging bagay na mahalaga, ang aking pamilya. Iyan ang pagkakaiba ng pamumuhay ng may integridad at pamumuhay sa kasinungalingan. Sabi ni Aling Meling. Ang panlilinlang ay maaring magbigay ng pansamantalang pakinabang. Pero ang integridad ang bumubuo ng isang bagay na pangmatagalan. Lumipas ang mga linggo at dumating ang anibersaryo ng pagkamatay ni Renato. Kaming tatlo ni Tomas at Lucy ay magkakasamang pumunta sa sementeryo. Isang bagay na hindi namin ginawang magkakasama simula ng libing. Tumayo kami sa harap ng kanyang himlayan. Bawat isa ay may sariling iniisip. Sa wakas ay nagsalita si Tomas. Pa,
Natagalan po kaming intindihin ang gusto niyong ituro tungkol sa katotohanan. Tungkol sa pagprotekta sa mahalaga. Sorry po kung hindi namin nakita agad. Dagdag pa ni Lucci sa nanginginig na boses. Miss na miss ka na namin, pa. Pero ipinakita sa amin ni Mama kung paano magpatuloy ng may tamang paggalang sa alaala mo. Hindi sa lungkot at sikreto, kundi sa pagmamahal at katapatan. Lumuhod ako at hinaplos ang lapida. Salamat, mahal ko, sa mga sulat, sa katotohanan, sa pagbibigay sa akin ng lakas para mahanap ang daan pabalik sa ating mga anak. Magpahinga ka dahil alam mong okay na kami. Na sa wakas ay naintindihan ko na ang gusto mong sabihin. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto, pero tapat ito. At ang pinakamatatag na pamilya ay hindi yung hindi dumaranas ng bagyo, kundi yung natututong bumuo muli matapos ang mga ito. Habang pauwi kami, hinawakan ni Lucci ang kamay ko. Ma, anong gagawin niyo ngayon? Sa bagong simula na ito, sa kalayaang ito. Ngumiti ako. Mabubuhay ako, anak. I-enjoy ko ang bawat sandali kasama kayo at ang mga apo ko. Itutuloy ko ang pagpipinta, pagbabasa, at pagtawa. Pipiliin ko ang saya araw-araw. Dahil iyon ang nais ng papa nyo at iyon din ang gusto ko. Noong gabing iyon, mag-isa man ako sa bahay. Hindi naman ako nalulungkot. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang biyudang ligaw at nauto noong 1 taon. Ito ay isang babaeng mas matatag, mas matalino, mas buo. 58 taon ng buhay, 3 taon ng sakit at panloloko. Pero marami pang taon sa harap na puno ng mga posibilidad. At sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot, excited na ako dahil natutunan ko ang pinakamahalagang leksyon sa lahat. Na hindi kailanman huli para sa katotohanan, hindi huli para gumaling, at hindi huli para piliin ang pag-ibig kaysa sa galit. Sinubukan akong basagin ng buhay, pero sa halip na mawasak, nabuo ako bilang isang mas matatag, mas totoo, at mas totoong ako. At iyon ang natuklasan ko. Ang tunay na regalong iniwan ni Renato para sa akin. Hindi lang ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang, kundi ang katotohanan tungkol sa sarili kong lakas. Ang lakas na laging nandoon, naghihintay lang ng tamang sandali para lumitaw. Salamat sa pagsama kay Maricel Cecilia sa malalim na paglalakbay na ito ng pagtuklas, sakit, at pag-asa. Ang kwentong ito ay paalala na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay laging daan patungo sa kalayaan, at hindi kailanman huli para bumuo muli ng nasira ng kasinungalingan. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para sa iba pang mga kwento tungkol sa pamilya, pagpapatawad, at katatagan ng tao. Sabihin nyo sa amin sa comments, naranasan nyo na bang harapin ang isang masakit na katotohanan sa inyong pamilya? Paano nyo ito hinarap? Nagawa nyo bang buuin muli ang relasyong tila, sira, na habang buhay? Ang inyong karanasan ay maaring makatulong sa iba na dumaranas ng katulad na sitwasyon. I-share ang kwentong ito sa mga taong kailangang maalala na ang katotohanan. Gaano man kasakit, ang unang hakbang sa pagaling. Minsan, ang isang kwento ay sapat na para magbukas ng mata at puso ng mga nangangailangan. Tandaan, ang pinakamatatag na pamilya ay hindi yung hindi dinadapuan ng bagyo, kundi yung natututong bumuo muli matapos ito. Hanggang sa susunod na kwento. Hanggang sa muli na ayos ang lahat. Pero may mas maganda, may tunay na pagiging totoo, may tunay na koneksyon, may pagmamahal na ipinapakita sa gawa, hindi lang sa salita. Isang Sabado, habang naghahanda ako ng tanghalian para sa buong pamilya, tumigil ako sandali para tingnan ang eksena sa sala. Si Tomas ay naglalaro sa sahig kasama sina Mateo at Sara, nagtatayo ng tower na siguradong babagsak sa tawa. Tinutulungan ni Lucia ang maliit niyang anak, na si Emma, na maglakad ng unti-unti. Si Marco at Andrea ay nag-uusa sa sofa, relax at comfortable. Ito ang pamilya ko, hindi perpekto, may peklat, pero tunay. Mama, anong iniisip mo? Tanong ni Lucia habang lumapit sa kusina. Sa kung gaano kabilis magbago ang mga bagay, sagot ko. 1 taon na ang nakalipas, imposible ang eksenang ito. Naiisip mo pa ba ang mga lolo't lola? Tanong niya ng mahinahon. Hindi na masakit ang tanong gaya noon. Minsan naiisip ko kung nasaan sila, kung okay ba sila. Pero hindi na galit, anak. Lungkot lang sa kung ano ang maaring naging iba kung pinili nila ang pagmamahal kaysa sa pagiging makasarili. Sa tingin mo ba gusto ni Papa na patawarin natin sila? Naisip ko ang mga liham ni Ricardo. Ang lahat ng natuklasan ko tungkol sa lalaking minahal ko. Sa tingin ko gusto ni Papa na maging malaya ako. At ang tunay na tawad, kapag dumating ng tapat, ay kalayaan. Hindi nangangahulugang kalimutan ang nangyari o magpanggap na hindi mahalaga. Nangangahulugan ito ng pagpili,
na huwag hayaang lasonin ng kanilang pagtataksil ang kaluluwa ko. Niyakap ako ni Lucia. Matalino ka, Mama. Hindi matalino, anak. Babae lang na natuto sa sakit na masyadong maikli ang buhay para gugulin sa sama ng loob. Kinagabihan, pag-alis ng lahat, umupo ako sa veranda na may tasa ng tsaa. Dumating si Aling Amelia, tulad ng nakasanayan, dala ang sariling tsaa at mainit ng ngiti. Mukhang mapayapa ka, obserba niya habang umuupo sa tabi ko. Mapayapa nga, pag-amin ko. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakakahinga ako ng buo. Magmamalaki si Ricardo sa iyo, Micaela. Sa paraan ng pagharap mo sa lahat, sa pagbawi mo sa mga anak mo, sa pagpili mong gumaling imbes na maging mapait. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic? Sabi ko habang tinitingnan ang mga bituin. Maraming taon silang nanlilinlang, nagsisinungaling, nagnanakaw. At sa huli, ano ang nakuha nila? Nawala ang mga apo nila. Nawala ang anumang magandang pamana na maaari nilang iwan. At umalis sila na may perang hindi magdadala ng tunay na kapayapaan. Habang ako, na nawalan ng pera, na dumaan sa sakit at pagtataksil, nagtapos na mayroon lang talagang mahalaga, ang pamilya ko. Iyan ang pagkakaiba ng pamumuhay ng may integridad at pamumuhay ng may panlilinlang. Sabi ni Aling Amelia, ang panlilinlang ay maaring magbigay ng pansamantalang pakinabang. Pero ang integridad ay nagtatayo ng bagay na tatagal. Lumipas ang mga linggo at dumating ang anibersaryo ng pagkamatay ni Ricardo. Sama-sama kaming pumunta ni na Tomas, Lucia at ako sa sementeryo. Isang bagay na hindi namin ginawa ng magkasama mula sa libing. Tumayo kami sa harap ng puntod niya. Bawat isa ay nawawala sa sariling iniisip. Sa wakas, nagsalita si Tomas. Papa, matagal kaming nagtagal para maintindihan ang itinuro mo tungkol sa kahalagahan ng katotohanan. Tungkol sa pagprotekta sa tunay na mahalaga. Sorry sa hindi namin nakita agad. Idinagdag ni Lucia. Nanginginig ang boses. Miss ka na namin, Papa. Pero ipinakita sa amin ni Mama kung paano magpatuloy habang parangal ang memorya mo ng tama. Hindi sa sakit at sekreto, kundi sa pagmamahal at katapatan. Lumuhod ako at hinawakan ang lapida ng mahinahon. Salamat, mahal ko, sa mga liham, sa katotohanan, sa pagbibigay ng kasangkapan para makabalik ako sa mga anak natin. Matulog kang mapayapa, alam mong okay kami. Sa wakas ay naintindihan ko ang gusto mong sabihin, na ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto, pero tapat. At ang pinakamatibay na pamilya ay hindi yung hindi nahaharap sa bagyo, kundi yung natutong bumangon pagkatapos nito. Habang pauwi, hinawakan ni Lucia ang kamay ko. Mama, anong gagawin mo ngayon? Sa bagong simula na ito, sa kalayaang ito. Ngumiti ako. Mabubuhay ako, anak. Susulitin ko ang bawat sandali kasama kayo at ang mga apo ko. Magpapatuloy akong magpinta, magbasa, tumawa. Pipiliin ko ang kagalakan araw-araw hanggat may natitira sa akin. Dahil iyon ang gusto ng tatay nyo. At iyon din ang gusto ko. Kinagabihan, mag-isa sa bahay pero hindi nag-iisa. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng tumingin pabalik sa akin ay hindi na ang nawawalang biyuda ng isang taon na ang nakalipas. Mas matatag na siya, mas matalino, mas buo. 58 taong gulang, 3 taon ng sakit at panlilinlang. Pero marami pang taon na puno ng posibilidad sa harap. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako natatakot, nasasabik ako. Dahil natutunan ko ang pinakamahalagang leksyon. Hindi kailanman huli ang katotohanan. Hindi kailanman huli ang paghilom. At hindi kailanman huli ang pumili ng pagmamahal kaysa sama ng loob. Sinubukan akong wasakin ng buhay, pero imbes na masira, ginawa niya akong mas matatag, mas tunay, mas ako. At iyon, natuklasan ko, ang tunay na regalo ni Ricardo sa akin. Hindi lang ang katotohanan tungkol sa mga magulang niya, kundi ang katotohanan tungkol sa sarili kong lakas. Isang lakas na palaging naroon, naghihintay lang ng tamang oras para lumitaw. Salamat sa pagsama kay Micaela Cecilia sa malalim na paglalakbay na ito ng pagtuklas, sakit, at pagtubos. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na ang katotohanan, kahit masakit, ay laging daan patungo sa kalayaan. At hindi kailanman huli para ayusin ang sinira ng panlilinlang. Kung naantig ang puso mo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang kwentong nagbibigay inspirasyon tungkol sa pamilya, tawad, at katatagan ng tao. Sa comments, naging bahagi ka na ba ng mahirap na katotohanan sa pamilya mo? Paano mo hinintay? Naayos mo ba ang relasyong akala mo'y sira na ng tuluyan? Ang karanasan mo ay maaring magbigay inspirasyon sa iba. I-share ang kwentong ito sa sinumang kailangang maalala na ang katotohanan, kahit masakit, ay unang hakbang tungo sa paghilom. Minsan, ang isang kwento ay maaring magbukas ng mata
at puso ng taong lubos na nangangailangan. Tandaan, ang pinakamatibay na pamilya ay hindi yung hindi nahaharap sa bagyo, kundi yung natutong muling buuin pagkatapos nito. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, at naway lagi kang gawing malaya ng katotohanan.